Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating weather update ngayong Lunes, August 4, 2025. Sa kasalukuyan ay nakakaapekto pa rin yung habagat sa ating bansa pero ito ay nakafocus na lang sa extreme northern Luzon, particular na sa Batanes at sa Boboyan Islands. Hindi umaabot yung hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito ay tinatawag natin na monsoon break. Sinasabi natin na monsoon break kapag yung mga stations natin o yung mga lokasyon natin dito sa western part mainly ng Luzon ay hindi umaabot ng 5 millimeters for at least 3 consecutive na mga araw. Ibig sabihin, tatlong magkakasunod na araw ay mababa ng 5 millimeters yung mga pag-ulan natin. At kung mapapansin natin, ay mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan ng mga nakaraang araw. So ito yung mga characteristics na associated dito sa monsoon break. Asahan natin na magpapatuloy yung ganyang panahon bukas sa Wednesday, pero by Wednesday night hanggang Thursday, dahil dito sa minomonitor natin na low pressure area, papalapit po ito sa ating bansa, makakaranas din tayo ng mga pag-ulan mainly dito sa Bicol region, ganun din sa Eastern Visayas ng mga pag-ulan dahil dito sa low pressure area na ito. Also, dahil sa interaction niya dito sa Southwest Monsoon, paglapit niya dito sa Luzon, hindi natin inaalis yung posibilidad na maglandfall ito, pero maliit yung tsansa na maglandfall ito, yun po yung ating good news. Pero dahil sa posisyon niya kapag nandito na siya malapit sa ating bansa, dahil counterclockwise yung ikot nitong LPA, ay posible na magkaroon ng interaction at makakontribute ito sa mga pag-ulan natin dito sa Western Visayas kasama yung Palawan at ganoon din naman dito sa Zamboanga Peninsula. Sa kasalukuyan, ang lokasyon nitong low pressure area ay nasa 1,070 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. At kung mapapansin natin, yung lokasyon, no, yung longitude niya ay 135.1. 0.1 degree na lang ay papasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan ay mababa yung tsansa nito na mag-develop pa na maging isang ganap na bagyo. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad. Hopefully, wag na siyang maging bagyo. Pero kung maging bagyo man siya, ay tatawagin natin ito na Fabian. Para sa ating forecast bukas, magpapatuloy kung ano yung nararanasan natin na weather ngayon ay magpapatuloy bukas, lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 26 to 33, sa Baguio ay 17 to 24, at sa Legazpi ay 25 to 33. Dito naman sa Palawan, ganoon din sa Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas ang ating kalangitan. Katulad sa Luzon, maliit lamang yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero kapag uulan, ay malaki yung chance na ito ay mangyari sa hapon at sa gabi. Bakit nga po ba ito ay madalas sa hapon at sa gabi, itong mga thunderstorm na ito? During daytime kasi, naaarawan yung ating mga kalupaan. At malapit sa surface natin, dyan mas mataas yung moisture content sa ating atmosphere. Kapag naarawan yan, ay magmumove yan paakyat papunta sa, yun yung tinatawag natin na updraft. Ganun yung magiging movement kasi yung hangin from warmer or from hotter to cooler lagi siya. Higher temperature to lower temperature yung ating sinusunod dyan dahil laws of physics. O sa physics, ganun po yung nangyayari talaga. Pag akyat niyan, magkakaroon tayo ng tinatawag na convective acclivity, yung condensation. And eventually, yung mga kaulapan na yun na mamumuo ay maliliitan lang ito. At yun yung at kapag hapon, kapag enough na yung moisture or yung clouds na para magpaulan siya, ay doon na nangyayari yung mga pag-ulan. Kaya mas madalas itong mangyari kapag hapon at gabi. Also, itong mga localized thunderstorm ay nangyayari lang for a certain area, maliitang mga lugar lamang. At yung tagal din ng mga pag-ulan na ito ay panandalian lamang, minuto hanggang 1 oras. Kapag umabot ito ng 1 hour to 2 hours, ay ibig sabihin ay well-structured or maganda na yung structure ng clouds na yun. At yun din yung posibleng mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kahit maliitan lang, no, mga flash floods. At dito sa Cebu, ang agwat ng temperatura natin ay 27 to 33, sa Iloilo naman 25 to 33, at sa Davao ay 25 to 33. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, pero gusto pa rin natin pag-ingatin yung mga kababayan natin dahil posible pa rin tayo na makaranas ng banayad hanggang sa katamtamang pag-alon. Pwedeng umabot ng 2.5 meters yung ating mga alon dyan sa extreme northern Luzon. Para sa ating 3-day weather outlook or yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw simula Wednesday hanggang Friday sa mga piling lugar sa ating bansa, mainly dito sa Metro Manila at sa Baguio, ay magiging maaliwalas pa rin yung ating kalangitan. Maliit pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa Friday. Pero dito sa Legazpi, dahil dun sa dinescribe natin kanina na low pressure area na papalapit sa ating bansa, by Thursday, asahan natin na magiging maulap na ang ating kalangitan at mas tataas na
yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Kabisayaan, sa Metro Cebu, sa Iloilo City ay magiging maaliwalas pa rin ang ating kalangitan hanggang Friday. Pero sa Tacloban City, ito yung sa Eastern Visayas. By Thursday and Friday, asahan natin na posible tayong makaranas ng mga pag-ulan dahil sa paglapit nitong yung low pressure area na binanggit natin. Dito naman sa Mindanao, Metro Davao, Cagayan de Oro City, Zamboanga City, asahan natin na yung posibleng mga pag-ulan lang na mararanasan natin ay manggagaling sa mga localized thunderstorms. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:24 ng hapon at muling sisikat bukas ng 5:40 ng umaga. Also, ang high tide natin ay bukas ng alas 6 ng umaga at ang low tide natin ay bukas ng alas 4 ng hapon. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.